Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik, shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po mapapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, tiniyak ni Social Welfare and Development DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi mapapatid ang ipinaaabot na tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Gatchalian na target nilang maabot ang 250,000 family food packs sa rehiyon pagdating ng araw ng Miyerkules. Anya, hindi rin magiging issue ang pagdaragdag ng family food packs dahil nakahanda ang repacking areas ng DSWD sa Cebu at Metro Manila. Dagdag ng Social Welfare Secretary, nakahanda na rin ang DSWD sa pamamahagi ng ready-to-eat food boxes sa mga evacuees at paglulunsad ng cash for work sa mga apektadong kabuhayan dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. We will make sure na yung displaced livelihood mapalitan ng cash for work at kukunin na namin yung malistahan sa mga LGUs natin. Suffice to say na if this protracts or it escalates to level 4, the national government stands ready to help the province and the local government units. Ready ho tayo. Yung quick response funds ng DSWD is intact, obviously. This can be used for emergency cash transfers, cash for work, to augment food supplies. So again, we're ready and we came here to talk to the mayors para we can already plot out things turn for the worse. Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa naganap na landslide sa isang landfill sa barangay Binaliw, Cebu City. Ito ay kasunod ng pagkakarecover sa 2 pang trabahante na natabunan ng Gumuhong Material Recovery Facility o MRF. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, chairperson ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council o CCDRRMC, bandang 1:00 ng madaling araw at bandang 6:00 ng umaga ngayong araw, narekobre ang wala ng buhay na katawan ng 2 babaeng trabahante ng landfill. Naging malaking hamon sa nagpapatuloy na search and rescue operations ang naranasang pag-ulan, ngunit sa kabila nito, nagpapatuloy ang mga rescuers sa paghahanap sa mga natabunan pang individual. Nananatiling search and rescue ang status ng isinasagawang operasyon sa Binaliw landfill sa pag-asang mayroon pa ring buhay na maililigtas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Generally peaceful but physically demanding, iyan ang paglalarawan ni National Capital Region Police Office NCRPO spokesperson Hazel Asilo sa kanila naging pagbabantay sa Traslasyon 2026. Overall assessment po natin is generally peaceful but physically demanding po given na nag-extend na po tayo ng sobra sa 24 hours. As kung isusumahin po natin simula kahapon ang atin po mga medical emergencies ay umabot na po na 1,054. Ang atin pong datos ay nagmula sa DOH. Samantala, ipinaliwanag ni Asilo na posibleng nakaapekto sa mabagal na usad ng andas ang pagkabalahaw nito, pagkaputol ng lubid at hirap na pagmaniobra sa apat na gulong ng andas. Maaari pong nag-contribute dun sa pagbagal po talaga ng ating prosesyon. Yun pong naging problema sa andas. Kasi po na ilang beses po siyang nabalahaw dun sa sa gilid po, lalo po dyan sa may Arlegui. More than 5 hours po siyang nandoon na hindi po minsan gumagalaw dahil na rin po nagka-problema dun sa ating gulong po ng ating andas. At syempre po meron pa pong factor na naputol po yung lubid at kailangan pa po nating ibalik or palitan po yung lubid na yun. Based po sa amin lamang naman pong assessment, hindi pa naman po ito official. Ang ayon po sa aming info is before daw po 3 lang yung gulong. So isa sa unahan, 2 sa likod. Ngayon daw po is naging 4. So kung i-imaginein po natin yun, mas madali pong i-manipula yung 3 gulong, mas madali po natin siyang mai-direct kung saan natin gustong papunta compared po dun sa sa 4 na gulong na kumbaga po straightforward. Oo nga Lamang naman. po yun, hindi natin agad-agad basta maiipaling. Dan 10:49 Sabado ng umaga, nakabalik ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Umabot ang prosesyon sa 30 oras at 50 minuto. Ito ang pinakamatagal sa kasaysayan ng traslasyon pagkatapos ng pandemya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, walang pangunahing krimen na naitala ang National Capital Region Police Office, NCRPO, sa kanilang pagbabantay sa Traslasyon 2026. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni spokesperson Hazel Asilo na karamihang naiulat sa kanila ay ang pandurukot at salisi. May tuturing ani ang tagumpay ang zero crime incident na ito. Dahilan nito, ani Asilo, ang mas maayos na pangangasiwa sa dami ng tao o crowd management at mas pinalakas sa presensya ng kapulisan at operasyon ng mga deboto. Sa ngayon, wala naman po tayong naitalang major na criminal incident na may kaugnayan po sa traslasyon maliban po dun sa mga reports po ng nasalisihan or nadukutan ng cellphone na which is yung iba po nasabi nila na charge to experience dahil alam po naman nila na talagang mangyayari yun during siksikan. Pero sa ngayon po, patuloy naman po kaming tumatanggap ng mga reports at mga reklamo o kung ano pa man ang gusto nilang i-report. Nandyan po ang ating mga kapulisan, may mga police assistance desk po tayo na maaari po nilang lapitan. Yung ating po sigurong mas maayos na crowd management, ganun din yung ating mas pinalakas na police visibility at police presence. At syempre po, yung suporta at tulong ng ating mga deboto at ng ating mga kababayan. The National Capital Region Police Office spokesperson Hazel Asilo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang paunahing balita, inanunsyo ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Amnesty para sa mga hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth. Sa ilalim ng direktiba ng Pangulo, bibigyan ng 1 taon ang mga employer. Ganun din ang mga self-employed upang bayaran ng lahat ng nakaligtaang kontribusyon mula Hulyo 2013 hanggang Disyembre 2024. Layo naman ito mabawasan ang mga pasanin hindi lamang ng mga empleyado kundi maging ng mga employer. Inutusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed na ating mga kababayan na hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth.
Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magsisimula ang one-time waiver sa interes ng hindi nabayarang premium o kontribusyon sa PhilHealth sa January 24. Ito'y 15 araw matapos mailathala ang policy circular para sa amnestiya. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas na kabilang sa bibigyan ng amnestiya ang mga sumusunod, mga employers, self-employed at mga negosyante na may mga hindi nabayarang premium contribution sa PhilHealth simula July 2013 hanggang December 2024. Nilinaw ni Pargas na ang interes lang ang maaalis kaya kailangan pa ring mabayaran ang mismong kontribusyon na hindi nahulugan. Yun pong mga missed premium contributions ay yun po ang kailangan nilang isettle. But because alam naman po natin na yung pong mga missed premium contributions ay napapatawan or nabibigyan ng surcharge ng 3% computed compounded monthly, so medyo malaki po yung ating interest as provided by the Universal Healthcare Act. Kung kaya't meron pong mga employer na nahihirapan na isettle yung kanilang account. And so we are giving them now the chance na mabayadan yung kanilang missed premium contributions through this one-time waiver of interest. PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inihayag ni PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas na hindi otomatiko ang amnestiya kaya kinakailangan pa ng aplikasyon. Aniya may mga kondisyon pa ang ahensya bago maaprubahan ang one-time waiver sa interes ng mga employer. Dagdag naman ni Pargas mayroong 1 taon na pagkakataon ng mga employer na mag-avail ng amnestiya. Sinabi pa niya na tinitiyak ng PhilHealth na maipaalam ang programang ito sa mga employer. Ito pong ating waiver of interest will last for 1 year for the whole 2026. So they have so much time and ample time to apply or to request for the granting of the waiver of interest. And also, thank you very much to all our media partners, katulad po ninyo sa PTV4, for helping us disseminate the information. Of course, we will also disseminate the information through all our social media sites. PhilHealth Finance Policy Sector Senior Vice President Israel Francis Pargas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, walang nakikitang problema si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung sakaling maglabas ng panuntunan ng Commission on Audit o COA sa pag-audit ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kongreso. Tugon ito ng mambabatas ng matanong kung susuportahan ba niya sa ngalan ng transparency ang panawagan ni Batangas Representative Leandro Leviste na maisa publiko ng mga kongresista ang liquidation sa kung saan nila ginamit ang pondo para sa MOOE. Pero paalala ni Ridon, marami ng veteranong mambabatas ang nagsabi na noon pa man ay mayroong MOOE na ibinibigay sa mga kongresista. Dagdag ng party list representative, bukod sa operasyon ng kanilang mga district offices ay dito rin humuhugot sila ng mga pantulong sa relief efforts. Halimbawa niya ang paghahanda ngayon ng Bicol Saro para sa mga maaapektuhan ng pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Like what had been previously stated by a veteran congressman, this has been in place for as long as anyone can actually remember. Sabi ni Congressman Chaco, he was first congressman, it has been in place since 2010. Since I became congressman in 2013, it has been in place since 2013. No? So, if the Commission on Audit would want to place additional rules on the use of MOE, I don't think the House naman po will debate it. We will follow whatever COA would want
Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Project Agap AI o Agapay ng Department of Education. Ayon sa purong ehekutibo, sinisimulan na ng pamahalaan ang bagong era ng sistema ng edukasyon at paraan ng pagsasanay ng ating mga kabataan. Mga salitang Agapay, dapat aning magsilbing suporta ang mga makabagong teknolohiya para sa mas mabilis na pagkatuto ng mga manggagawa sa ating bansa. Today, we officially launched the project Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence or Project Agapay. In our language, Agapay means to support or to bridge. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, isang gusali na mayroon 36 na mga silid-aralan ang ipapatayo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kapalit ng nasunog na gusali ng San Francisco sa Quezon City. Ayon sa punong ehekutibo, inaasahang makukumpleto ang ipapatayong gusali pagdating ng Hunyo. Inihayag nito ng inspeksyonin niya ang konstruksyon ng nasunog na bahagi ng paaralan. Classrooms, magiging 36 classrooms. At napakiusapan natin ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Kaya ito na yung construction para sa mga bagong classroom na gagawin ng Public Works para sa DepEd. And ang schedule nito, matatapos ito by the beginning of the next school year sa June. Pwede nang gamitin ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Unang Ginang Liza Araneta Marcos ang opisyal na pagbubukas ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan Leg 3 sa Dubai, United Arab Emirates o UAE. Kasama sa naturang aktibidad ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang mga kinatawan ng siyam na ahensya ng pamahalaan kabilang ang Love for All ng Unang Ginang. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang inisyatibang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang maayos na serbisyo ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa. Binigyan diin ni Secretary Kakdak na ang OFW Serbisyo Caravan hindi lamang nakatuon sa pagproseso ng mga dokumento kundi nagsisilbi ring pagpapakita ng malasakit ng pamahalaan sa mga migranteng manggagawa. Mahigit 100 OFW na pasyente ang nabigyan ng tulong ng Caravan bilang ang mga OFW na nakikipaglaban sa cancer. Samantala, tampok din sa serbisyo Caravan ang iba't ibang e-government services. Kabilang dito ang OFW Pass na naka-integrate sa eGov.ph, Online Employment Contract Verification at ang Kumusta Kabayan app. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development, DSWD at Manila City Local Government Unit magtutulungan para mapalakas ang livelihood program sa mga residente. Si Ray Ferrer sa report. Palalakasin pa ng Department of Social Welfare and Development at Manila City Local Government ang pagpapatupad ng Sustainable Livelihood Program ngayong taon para sa mga taga-Maynila sa pulong nina DSWD Secretary Res Gatchalian at Manila City Vice Mayor Angel Lay Atienza. Kanilang tinalakay kung paano pahusayin ang implementasyon ng programa. Kabilang sa iminungkahing SLP rollout ngayong taon ang pagtatatag ng 20 LSP Association na may 30 miyembro. Nilalayon ng inisyatibo ito na isulong ang economic resilience, skills development at napapanatiling pinagkukunan ng kita para sa mga benepisyaryo sa lungsod ng Maynila.
Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 83 dayuhan inaresto sa Bureau of Immigration o BI raid sa Baclaran. Narito si EJ Lazaro. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang aabot sa 83 dayuhan sa isinagawang malawakang operasyon sa isang shopping mall sa Baclaran, Pasay City kaugnay ng iligal na pagtatrabaho at pagnenegosyo dito sa bansa. Isinagawa ang intelligence-driven raid noong Enero 7 matapos ang ilang linggong surveillance at verifikasyon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang border security at ipatupad ang immigration laws. Ang sa BI, target ng operasyon ng mga dayuhang sangkot sa retail operations na ipinagbabawal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Pinangunahan ang operasyon ng BI operatives na may mission order mula kay Commissioner Joel Anthony Viado. Kabilang sa mga naaresto ang 68 Bangladeshi, 14 na Chinese at isang Indian national na kinabibilangan ng 81 lalaki at 2 babae. Lumabas sa paunang record check na may ilan na may valid visas ngunit lumabag sa kondisyon ng pananatili sa Pilipinas, habang 18 ang may tourist visas at 6 ang patuloy pang bini-verify ang pagkakakilanlan. Naharap ang mga dayuhan sa mga kasong undocumented stay, misrepresentation at paglabag sa Republic Act No. 8762 o ang Retail Trade Liberalization Act. Dinala na sa BI custody ang lahat ng naaresto para sa dokumentasyon, inquest proceedings at pagsisimula ng deportation cases. Muling iginiit ng BI ang babala sa mga dayuhan at establishmento na tiyaking legal at otorisado ang pananatili at operasyon dito sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Opisyal na ang inanunsyo ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagsasara ng recruitment cycle nito para sa calendar year 2025 matapos ang matagumpay na pagtanggap ng mga aplikanteng handang maglingkod sa bansa. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamunuan ng PCG sa lahat ng aplikanteng nagpahayag ng kahandaan itaguyod ang mandato ng ahensya sa kaligtasan, seguridad sa karagatan at pangangalaga sa kapaligiran. Kinilala rin ang dedikasyon ng iba't ibang Coast Guard units, human resource management units at mga personnel na naging susi sa maayos na pagpapatupad ng recruitment process. Ayon sa PCG, ang mga kwalipikadong aplikante formal na aabisuhan sa pamamagitan ng mga opisyal na channel para sa mga susunod na yugto ng processing, appointment at training alinsunod sa umiiral na mga polisiya. Pinapayuhan ang publiko at mga aplikante na subaybayan ang opisyal na communication platforms ng Philippine Coast Guard at Coast Guard Human Resource Management Command para sa mga update at susunod ng recruitment announcements. Muli rin ito pinasalamatan ng lahat ng naghangad na maglingkod bilang mga bagong bayani sa karagatan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating National News Antabayanan, ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating rehiyon para sa Regional News. Paalala muna mula sa himpilan. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga pamilyang nawala ng bahay at pangkabuhayan dahil sa pananalasa ng bagyo sa lalawigan ng Cagayan, nabigyan ng bagong pag-asa sa tulong ng livelihood program ng Department of Trade and Industry o DTI. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP2 Gigaraw. Nakakasa ibagurago na pamilya Irata probinsya na Cagayan lalo na yari nawawanan o nadaralan tabalay pati patolayan gafuta dumala na Badyo Irata probinsya ta nagdanan Irata puhunan naggafuta Department of Trade and Industry. Yaw ay tapang kabuhayan sa pagbangon at ginawa o PPG program na ahensya no sitaw iga 58 na benepisyaryo. I-programa ay parte sa tuloy-tuloy na pangifo na DTI at individual ira at barati ira nga negosyante nga naapektaran ira ta kalamidad. Iga 90 na benepisyaryo na gafuta kalayan na yaya ipinakanapuruhan na badyo nga nando. Igagapa inagafuga pa ta ili na Alakapan, Ballesteros, Sanchez Mira, Andre Abulok, ngamin nagafuta probinsya na Cagayan. Nagkagini dito ay Regional Director Maria Sofia Narag na iniadeda nga livelihood kits talaga yari ang muna negosyo na benepisyaryo. Inayawada puhunan ta sari-sari stores, karinderya, food processing at rekarwan paga na patolayan. Yato ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine National Police PNP Headquarters naglabas ng clearance upang makabalik sa pwesto ang hepe ng Benguet Provincial Police Office kaugnay sa kaso ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Naisublin iti pwesto ni Colonel Lambert Suerte kas Provincial Director ti Benguet Provincial Police Office kalpasan anay kanetoy iti clearance iti headquarters ti Philippine National Police mainaig iti command responsibility iti napasamak nga operational lapses iti kaso ni sigod a Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sigon kini PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, awan tinakita da ang nagbasulan ni Suerte, mainaig iti pannakartatar iti nasao a kaso. Nupay kasta nagtali na iti desisyon ti PNP ang maikat iti pwesto kas hepe iti Tuba Police Station ni Major Peter Camsol Jr. gapu iti pannakapay daytoy a protektaran dagiti personal aramid ni Cabral. Idi Disyembre tinapalabas sa tawen ket nangipilan ni Suerte iti medical leave kalpasan nga inbilin ni Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya ti pannakaikat dagitoy gapo iti panagbaybay aken bayat a may sayangkat ti internal review iti police procedural operation. Manipo ditoy Baguio City. Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 1,000 pisong tulong pinansyal ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Bagamano, Catanduanes sa mga residente. Ang detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac.
Padagos ang pananao kan lokal na gobyerno kan Bagamano Catanduanes nin cash assistance sa pamamayo ni Mayor Vincent Villaluna kumutabang sa mga residenteng naapektaran kan Bagyong Uwan. Tig 1,000 pesos ang naresibikan kada pamilya na sigon sa alkalde gikan sa Quick Response Fund asin Calamity Fund na inaprubahan kan sangguniang bayan. Kinakalkulong makikinabang digdi ang nasa 3,400 na pamilya. Natapos ng matauan ng tabang pinansyal ang nasa 16 na mga barangay. Sigon sa LGU, patunay ini kan dagos-dagos na serbisyo asin malasakit kan gobyerno sa ibong kan mga agyat kan kalamidad. Nagpaabot manin pasasalamat ang mga residente sa naresibing tabang. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iloilo Provincial Hospital planong lagyan ng Mother and Child Unit. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Plano nga pahamtangan sang Mother and Child Unit ang Iloilo Provincial Hospital sa Banwasang Pototan. Nagsapol si Iloilo Congressman Lawrence Defensor sa Department of Public Works and Highways kag Department of Health Western Visayas sa Iloilo Provincial Capital para istoryahan ang ginaduso nga Mother and Child Unit. Lakip sa mga ginhambalan sa Sinapol ang mga disenyo kag layout sang pasilidad. Katuyuan sang plano nga mapalapit sa mga pumuluyo ang mga serbisyo medikal ilabi na para sa kabataan kag kababainhan. Magahatag man ini sang specialized kag patient focus nga pag-amuma sa mga iloy kag kabataan. Ginalauman nga matapos ang proyekto sa 2028. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mindanao State University College of Law nagbunyi para sa kanilang 187 Philippine Bar Pastors 2025. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Ini kabubaya agyang kaya entero Mindanao State University agyang kutwa kada bilangan o mga bar pastors sa makapuponsi sa agyang kay piti barangan ng mga campuses a Mindanao State University sa entero Mindanao. Aya bilangan na miya tangkad na miya makapasi sa agyang kaya miyay po sa Philippine Bar Examination 2025 ang makapuponsi sa Mindanao State University College of Law na magatos agu 8 polo agu 7. Komposita na nagyang kaiya talo extension campuses sa entero Mindanao, si sa main campus sa Marawi City, isa ron si sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology Iligan Extension. Agusi mambusi sa giyang kaya campus sa Mindanao State University General Santos Extension. Madakalagyang kutom yung makapas si sagyang kanan ng mga campuses. Si sa main campus Marawi City na sobra 70 ang mga abogado amya produce sagyang kanan na campus. Sipman si sa Iligan Extension na sobra 50, agusi sa General Santos na sobra 60. A total of 187 Philippine Bar Examination Passers. Amya tangkad dagyang kaiya Mindanao State University para sa giyang kaiya Ragun na 2025. Makapuponsi sa giyang kaiya ingad Marawi City sa kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig niyo po ang mga balita mula sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Pinahihigpitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang regulasyon sa mga non-bank financial institutions o NBFIs matapos ihatas na lahat ng NBFIs na may trust authority ay magbayad ng annual supervision fee o ASF. Ang ASF ang magsisilbing pondo para sa regular na pagsusuri ng BSP sa kanilang trust operations. Inilabas ito sa unang circular ng BSP para sa taong 2026 na inaprobahan noong Disyembre 2025 at nag-amyenda sa Manual of Regulations for NBFIs. Itinakda na ang ASF ay 0.0357% ng assets under management ng nakaraang taon, kapareho ng singil sa mga bangkong may trust departments. Nilinaw din ng circular na ang lahat ng bayad sa BSP, kabilang ang supervisory fees, ay hindi saklaw ng National Internal Revenue Taxes, kaya't hindi na kailangan ng NBFIs na mag-withhold tax sa kanilang ASF payments. Ang mga trust at investment activities ng NBFIs na hindi quasi-banks, maliban sa trust corporations, ay dapat sumunod sa parehong patakaran ng mga quasi-banks at iba pang trust entities. Ang unang saklaw na taon ay 2025 na dapat bayaran bago Mayo at 31 at susundin ito taon-taon. Nagbabala ang BSP na ang hindi pagbabayad sa tamang oras ay magre-resulta sa administrative sanctions. Maaari ring ipasara ang mga kumpanyang lalabag at maaaring masuspinde o tanggalin ng Monetary Board ang mga direktor o opisyal na sangkot.
Pinapayuhan ang mga non-bank na suriing mabuti ang kanilang ASF billing at i-report ang anumang discrepancy na may kalakip na dokumento hindi bababa sa 10 banking days bago ang deadline. Ang mga huling pagsusumite ay isasama na lamang sa susunod na taon. Umabot sa 17,589 ang bilang ng non-banks noong Nobyembre 2025 habang ang assets ng quasi-banks ay umakyat sa 181.9 billion pesos pagsapit ng Setyembre 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawak ng Securities and Exchange Commission o SEC ang saklaw ng Real Estate Investment Trusts o REITs sa bansa. Sa unang memorandum circular nito para sa 2026, inanunsyo ng SEC ang malaking pagbabago sa patakaran na nagpapalawak sa definisyon ng income-generating real estate. Sa ilalim ng bagong rules, maaari nang isama sa REITs ang mga asset sa transportasyon, telekomunikasyon at power sector, isang malaking pag-alis mula sa dating focus sa mga paupahang ari-arian. Ayon sa SEC, saklaw na ngayon ng income-generating real estate ang mga proyektong may regular at tiyak na daloy ng kita. Dahil dito, maaari nang maituring na REIT assets ang mga toll road, railway, paliparan, pantalan, energy infrastructure, data center at maging mga parking facility. Dati, limitado lamang ito sa mga paupahang property tulad ng apartment, opisina, mall, ospital at warehouse. Pinalawig din ng bagong rules ang reinvestment period para sa REIT proceeds. Mula sa dating 1 taon, magiging 2 taon na ang ibinigay na panahon para muling maipuhunan ang nalikom na pondo. Kabilang sa mga kasalukuyang REIT sa Pilipinas, ang mga mula sa Citicorp Renewable Energy, Ayala Land, Philinvest, Mega World, Double Dragon, Premier Island Power, Robinsons Land at Vista Land. Inaasahang magbubukas ang bagong framework ng mas malawak na oportunidad para sa infrastructure-based investments at lalo pang palalakasin ang REIT market ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking pag-usad ang iniulat ng Department of Transportation o DOTR para sa dalawang pinakamalaking rail projects ng bansa. Ayon sa DOTR, 70% na ng right-of-way para sa Metro Manila Subway ang nalinis, malayo sa 51% lamang noong Pebrero ng nakaraang taon. Nakakuha na ang ahensya ng access sa ilang matagal ng bottleneck tulad ng Varilla Properties at mga bahagi ng White Plains, Corinthian Gardens at Metro Walk. Dahil dito, nakatakdang magsimula ang drilling sa ilalim ng Corinthian Gardens ngayong taon. Malaki rin ang progreso sa north segment ng North-South Commuter Railway. Hindi bababa sa 56% ng buildable right-of-way ang nalinis mula sa napakababang 2% noong Pebrero 2025. Umakyat sa 1,143 parcels ang mga nabiling lupa pagsapit ng Disyembre 2025 mula sa 38 lamang noong unang bahagi ng taon sa pamumuno ni dating Secretary Vince Dizon at kasalukuyang Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Lopez, sa bilis ng trabaho, matatapos ng DOTR ang right-of-way acquisition para sa North segment sa kalagitnaan ng 2026.
Matagal ng hamon ang right-of-way issues para sa subway at commuter railway, ngunit inaasahang mapapabilis ito dahil sa mga bagong reforma. Noong Setyembre, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapabilis sa land acquisition para sa mga infrastructure project, isang hakbang na magpapabilis sa pagpapatayo ng malalaking transport system sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang aking programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagpakita na matinding tapang si Filipina tennis star Alex Ayala, ngunit kinapo sa dulo matapos siyang talunin ng 7th seed na si Wang Xinyu 7-5, 5-7 at 4-6 sa semifinals ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Umabot sa 2 oras at 48 minuto ang laban kung saan bumangon si Ayala mula sa 0-4 na pagkakaiwan sa ikatlong set bago tuluyang naubusan ng lakas laban sa mas veteranong Chinese opponent. Gayunpaman, magandang simula pa rin ito para sa season ni Ayala na gumawa ng impresibong takbo sa Women's Tennis Association o WTA 250 tournament. Umabot din siya sa semifinals ng doubles kasama ang Amerikanang si Eva Jovic bago sila natalo sa 3rd seed na sina Su Yifan at Yang Zhaoxuan. Mabagal ang simula ni Ayala sa unang set, ngunit bumawi mula sa 1-5 para maagaw ito.
Gumanti naman si Wang sa ikalawang set, binura ang 3-5 na abante ni Ayala para itulak ang laban sa decider. Sa huling set, mabilis na umarangkada si Wang tungo sa 5-1 lead, ngunit hindi sumuko ang Pinay, nanalo ng 3 sunod-sunod na games bago tuluyang isinara ni Wang ang laban. Bago ang semis, tinalo ni Ayala ang Olympic silver medalist na si Donna Vekic, si Petra Marcinko at ang dating French Open semi-finalist na si Magda Linette. Susunod na sasabak si Ayala sa Kooyong Classic sa Melbourne simula Enero 13 bilang paghahanda para sa Australian Open ngayong buwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinalaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si Juno Sauler bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Youth Men's Team. Papalitan niya si L.A. Tenorio na mananatili pa rin sa programa bilang advisor habang patuloy na namumuno sa Magnolia sa PBA. Malugod na tinanggap ni SBP President Ricky Vargas ang pagpasok ni Sauler at pinuri rin si Tenorio sa kanyang naging serbisyo. Binanggit ni Vargas na ang lawak ng karanasan ni Sauler at ang kanyang koneksyon sa iba't ibang rehiyon ay malaking tulong sa pagbuo ng pinakamalakas na youth lineup. Bilang kasalukuyang coach ng UST Growling Tigers sa UAAP, pamumunuan ni Sauler ang pagbuo ng koponang sasabak sa 2026 Seaba Under-18 Championship. May higit 3 dekada siyang karanasan at maraming titulo mula sa youth, juniors, collegiate at professional levels, patunay ng kanyang husay sa paghubog ng mga atleta. Makikipagtulungan siya sa talent identification and grassroots development program ng SBP sa pangunguna ni Coach Norman Black upang palakasin ang grassroots pipeline ng bansa. Mahalaga ang kampanya sa Seaba. Kapag nagtagumpay, uusad ang Gilas Youth sa FIBA Under-18 Asia Cup kung saan kailangan ang top 4 finish upang makapasok sa 2027 FIBA Under-19 World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magpapahinga muna sa kompetisyon ang Petrogas Angels matapos i-anunsyo ang kanilang leave of absence para sa Premier Volleyball League o PVL season ngayong taon, sa kabila ng matagumpay na 2025 campaign kung saan nakuha nila ang All-Filipino at Reinforced Conference titles. Ayon sa kanilang pahayag, dumaan sa masusing pag-aaral ang desisyon at nananatiling mahalaga ang volleyball sa pagkakakilanlan ng Petrogas. Binanggit ng koponan na sa loob ng 7 taon, nakapagbuo sila ng matibay na pamana, 4 na PVL championships, paghubog ng national team caliber players at pagiging isa sa mga haligi ng liga. Dumating ang hakbang na ito matapos umunong tanggihan ng PVL ang kanilang panukalang merger kasama ang NX-LED dahil sa issue ng competitive balance. Dahil sa pagliban ng koponan, lahat ng Petrogas players ay magiging free agents, kabilang sina 3-time conference most valuable player Brooke Van Sickle, 2-time finals MVP MJ Phillips at 2-time MVP Myla Pablo. Kasama ring papasok sa free agent market sina Jonah Sabete, Aiza Pontillas at Janelle Cheng. Bago pa man ang anunsyo, 5 ng manlalaro ang umalis sa koponan, kabilang sina team captain Remy Palma, Chi Saet, Blove Barbon at Joy Dacoron. Lumipat na sina Palma at Saet sa Strong Group Athletics. Tiniyak ng Petrogas na magpapatuloy ang kanilang suporta sa volleyball, tututok sa grassroots programs at magbibigay ng tulong sa iba pang PVL teams tulad ng NX-LED sa pamamagitan ng pagrekomenda ng players, coaches at staff
alinsunod sa kanilang winning culture at core values. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang ating segmentong Balitang Artista. Narito pong muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Marami ang nagtutulak sa kapuso primetime king na si Dingdong Dantes na sumabak na rin sa mundo ng politika dahil tiyak na raw ang pagkapanalo niya. Hinulaan pa nga ng tinaguriang Asia's Nostradamus na si Jay Costura sa pagpasok ng 2026 sa vlog ni Aiko Melendez na nararamdaman daw niyang papasukin ni Dingdong ang politika sa mga susunod na taon. Pero mukhang wala talagang balak si Dingdong na tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno sa eleksyon o sa susunod na eleksyon base sa latest pronouncement ng aktor at TV host. Sa pinakahuling episode ng Jano and Bing vlog ng mag-asawang Jano Gibbs at Bing Loizaga ay napag-usapan niya ang tungkol sa politika at ang pagiging malapit ni Dingdong noon kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Quote and unquote, "You're close to Pinoy before, wala bang plan? Kasi kapag tumakbo ka, iboboto kita." Totoo yun. Yan ang komento ni Jano. Reaksyon naman ni Dingdong, quote and unquote, "Sa akin, malinaw na I'm doing this for the love of the community. Of course, lahat to ay para o sa aking desire to serve. Pero may iba-iba namang paraan to show that service eh. And I think being in that arena in politics, to be particular, is something that I don't want. Kasi I have more freedom doing these things as a private citizen, as a member of the community. And sa tingin ko, dito ako nilagay." Yan ang diretsang payag ng mister ni Marian Rivera. Say naman ni Marian, quote and unquote, "Nakaka-proud na ito yung kasama ko sa buhay. Lahat na ginawa niya, parang sabi ko, sige hanggang kaya, susuportahan kita dyan." Sabi nga ni Dong, tayo-tayo lang magtutulungan dito, walang iba. Nakaka-proud na ginawa niya talaga yung aktor, yan po yung grupo ng mga artistang pinamamahalaan ni Dingdong. Yan ang sabi ng Kapuso Primetime Queen. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagsalita na ang stylist na si Joyce Tan Custodio tungkol sa pambebenga ng mga bashers sa relasyon nila ni Michael Pacquiao. Sa isang post sa social media site na Reddit, may nagsabing dati raw stylist ng nanay ni Michael na si Jinky Pacquiao itong si Joyce.
May mga nangnenega at bumabatiko sa relasyon ni na Joyce at Michael, lalo na ang tungkol sa kanilang age gap. Nasa late 30s na raw ang girl habang si Michael ay 23 pa lamang. Ang mababasa sa post ng isang netizen, quote-unquote, "His girlfriend is an old family friend and nagulat ako upon seeing this on my news feed a few weeks ago." For context, Joyce is in her late 30s while Michael is 23. She used to be Jinky's stylist. Buti okay lang kay Jinky despite the 15-year age gap. Iba't iba ang comments ng netizens pero marami nga ang nagsabi na para raw magnanay o magtiyahin ang magkarelasyon dahil sa layo ng kanilang edad. May mga nagsabi rin na hindi raw happy si Jinky sa relasyon ni na Michael at Joyce dahil tila tinarget daw ng dati niyang stylist ang anak nila ni Manny Pacquiao noong bata. Sa pamagitan ng FB, naglabas nga ng saloobin itong si Joyce tungkol sa mga negatibong komento laban sa kanya, pati na sa mga netizens na nag-aaway-away dahil sa kanila ni Michael. Quote-unquote, "Sasabog ata messenger ko sa daming nagme-message, but sorry, I can't answer to everyone. FYI, this is for everyone, my followers and non-followers. Guys, sa mga nakakapanood ng Reels Chica videos, ang cute nyo, mas affected pa kayo sa akin sa nababasa nyo na minsan halos maling information na lalabas sa news." Yan ang simulang pahayag ni Joyce. Pinayuhan pa niya ang mga netizen na kumampi sa kanya na huwag nang patulan ang mga nambabasag sa relasyon nila ng anak ni Manny at Jinky. Quote-unquote, "Relax lang, huwag pong makipag-away sa mga kakomment nyo. Don't put any hate in your heart. Whatever you read or hear because of me, life goes on and dead man na. Hindi naman nila ako kilala personally. Happy New Year again." Yan ang mensahe pa ni Joyce. Pahabol pa niya, quote-unquote, "PS, don't worry, sanay na kami. Magpayaman na lang kayo kaysa mag-away-away kayo sa comment section. And remember, God can hear everything. He will judge each and every one of us at the end of our lives. So just be kind even if the world is not." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating mga chika para sa araw na ito. Maraming salamat sa ating mga kamosa na nakinig sa ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa, sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports, kay Steph Vicente para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.